DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo naroroon ang Pilipino, magandang umaga. Kumusta na po kayo, ha? At 13 tayo ngayon ng Agosto 2025. Ngayon po ay Merkules. Sa uno ng ating mga balita, 2026 National Expenditure Program. Isusumiti ngayon ng Pangulong ng DBM o ng Malacanang sa Kongreso. Opisyal na kopya hawak na ng Pangulong BBM. Senate President Chis Escudero itinanggi na konektado siya sa isang kontraktor na campaign donor niya noong 2022 elections. DILG ibabala sa mga empleyado ng gobyerno. Bawal ang online gambling. Meralco may taasingil ngayong buwan. Attorney Vic Rodriguez maniliit ang disbarment case na isinampa laban sa kanya dahil sa librong Kingmaker. Typhoon Goryo bahagyang lumakas habang patuloy na kumikilos patungong Taiwan. Signal number 2 nakataas naman ngayon sa Itbayat, Batanes. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bahagyang lumakas ang Typhoon Goryo habang patuloy na kumikilos pakanluran patungong Taiwan. Huling namataan ang pag-asa ang mata ng bagyong Goryo sa layong 300 kilometro hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito westward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin umaabot ng 130 kilometro bawat oras, 130 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang pagbugso ay umabot ng 160 km per hour. Nakataas ngayon ang signal number 2 sa Itbayat, Batanes, habang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes. Ayon sa pag-asa, maaaring mag-landfall si Goryo sa eastern coast ng southern Taiwan ngayong umaga bago lumabas ng PAR line mamayang hapon o gabi. Inaasahan ang lupang lalakas si Goryo bago ito mag-landfall sa Taiwan bago unti-unting hihina. Samantala, ang southwest monsoon o habagat pa rin na pinalakas ni Goryo ang magpapaulan sa Babuyan Island, northern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela at northern portion ng Ilocos Norte. May umiiral ding gale warning sa seaboard ng extreme northern Luzon para po sa ating mga mandaragat, sa ating pong mga mangingisda. Ingat po tayo. Nagdagdag pa ng 8 leptospirosis pass lane ng Department of Health. Ayon sa Department of Health, ang hakbang na ito ay tugon ng ahensya sa patuloy na banta ng leptospirosis. Kabilang sa mga karagdagang ospital na meron ng leptospirosis sa pass lane ay ang Ilocos Training and Regional Medical Center, Region 1 Medical Center, Jose Lingad Memorial General Hospital, Bataan General Hospital, Maribeles Mental Hospital, Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Talavera General Hospital at Batangas Medical Center. Giniit ng ahensya sa pamamagitan ng pass lanes, magiging mabilis din ang pagtukoy sa mga high-risk patients, maging ang kinakailangang medical intervention. Sa kabuuan ay meron ng 37 leptospirosis pass lane na nakakalat sa buong bansa sa pool ng ilunsad ang naturang inisyatiba nitong August 9.
Magandang umaga, Pilipinas! 5 ang patay, 9 ang sugatan matapos bumangga ang isang cruise van sa metal fence ng Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City. Nangyari ang trahedya sa barangay Baling Kanaway matapos na mawala ng kontrol sa manibela ang driver dahilan para ito'y mabangga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rainier Marcado, Tarlac City Police Chief, nagmula sa Caloocan ng biktima patungo sana sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Patuloy pang inimbestiga ng maturidad ang sanhi ng naturang trahedya. Muli, inuulit po natin, pakiusap po sa mga nagmamayari ng mga sasakyan. Itigil nyo na yung smoke emission testing lang na ginagawa. Ha? Non-appearance pa. Pasok nyo na, gumastos na kayo ng dagdag sa MBIC, Motor Vehicle Inspection Center, para ma-check hindi lamang ho yung bugan ng usok ko ninyo, kundi ng iba pang mga safety device ng inyong sasakyan. Pumanaw na ang 15 anyos na babaeng estudyanteng binaril ng kanyang dating nobyo sa loob mismo ng kanilang classroom sa Santa Rosa Integrated School sa Santa Rosa, Nueva Ecija noong August 7. Itong kinumpirma mismo ng kanyang mga kamag-anak sa kanilang social media post. Una nang iniulat na pumanaw na rin ang 18 anyos na suspect sa pamamaril matapos din itong magbaril sa sarili. Matatandang naisugod pa ng ospital ang biktima at ang suspect matapos ang nasabing insidente, ngunit ngayon parehos na silang binawian ng buhay. Sus, may ginoong buhay talaga mga kabataan ngayon, ano ha? Alam mo ninyo, isa pang nakababahala, yung mga kumakalat ngayon sa post sa My Day ng maraming mga kabataan mula sa iba't ibang mga paaralan, mga grade 6, grade 8, hindi ko maintindihan ano bang nakukuha nilang kasiyahan doon sa ipinopost nilang pag-i-slash ng kanilang ng kamay, ng wrist. Oh, ang dami ngayon, hindi. Ang sabi nila, ang katuwiran, nahihirapan sa aral. O kaya ibinagsak, o kaya tagilid ang grade, takot sa nanay. Yung iba naman, lulong sa e-gambling. Pagkatapos, ang gusto kong mangyari, palakasin lang daw yung know your customer. Alam mo ninyo, hanggat accessible ang online gambling, para yung isabong, hanggat accessible ho yan sa kahit na sino, sa loob ho ng bahay, hindi ho matitigil ang ganitong klase ho ng mga karasahan sa loob ho ng tahanan. Ha? Mantakin ho ninyo, dati ang sabong, pupunta ka ng linggo, magsasabong ka. Ayun, medyo natigil natin ang isabong. Pero the same platform po, GCash pa rin ho ginagamit. Paano naman magkakaroon ng know your customer ang GCash? Ano ha? Kahit pa sabihin mo, hindi, yung mga platform, wala nga po, paano kung halimbawa ang itutusan yung kasambahay o yung driver? Nakababahala po dahil kung ano ho yung mga naging insidente noon sa isabong, yun na rin ho na naman ang nangyayari ngayon dito po sa online gambling. Ang dami dyan Pagkatapos pinangangalandakan pa ng isa sa mga may-ari. Number 18 siya sa pinakamayamang tao. Konsensya mo na lang yan pagka maraming nagpakamatay dahil sa inyong kagahaman. Di ba? Ang dami-dami yan ang palampret. Tigilan nyo na yan. Ang problema ho, habang abala po ang mga mambabatas ho natin sa issue po ng flood control, yung flooding ho ng mga kabataang nagpapakamatay, nagsisuicide, dumadaan sa matinding stress dahil sa online gambling, hindi ho ninyo napapansin. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinagutos naman ng Department of the Interior and Local Government ang pagdeploy ng mga barangay tanod sa mga paralan sa buong bansa. Kasunod dito ng pamamaril sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija noong August 7. Batay sa Memorandum Circular 2025-072, inatasan ng mga barangay na makipag-ugnayan sa mga pangpublikong paralan upang magtalaga ng mga tanod na tutulong sa pagmamando ng trapiko tuwing pasukan at uwian. Inatasan din na magpatrolya sa paligid ng mga paralan at magbantay sa anumang banta ng seguridad. Hinimog din ng mga mayor
na suportahan o hinihimok din ng mga mayor na suportahan ang inisyatiba sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kagamitan at tulong sa lokal na pamahalaan o mga lokal na eskwelahan. Ayon sa DILG, ang hakbang ay bahagi ng pagpapatibay ng seguridad sa mga mag-aaral matapos nga ang naturang insidente kung saan isang 18 anyos na lalaki ang bumaril sa kanyang ex-girlfriend sa loob ng kanilang eskwelahan bago ito nagpakamatay. At ang pinakahuling development nga, pareho na ho silang pumanaw. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigpit na ipinagbabawal ng Department of the Interior at local government sa mga kawani ng gobyerno na lumahok sa anumang online gambling sa bansa. Babala ni Interior Secretary June Vic Remulla, sino mang lumabag sa direktiba ay mahaharap sa kukulang parusa at kasong kriminal at administratibo. Bukod sa mga lokal na government employees, nasa ilalim rin ang kontrol at superbasyon ng DILG and PNP, Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection. Sakop din ang patakaran ng National Youth Commission, Philippine Commission on Women, National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Public Safety College at National Police Commission. Problema ho dito, Secretary John Vic, paano mo naman matutunton? Nasa loob nga ng bahay. Diba? Ang problema ho, yung saklaan, yung bingguhan, yung sugalan, ipinasok na natin sa loob ho ng silid tulugan. Doon naman ho pupusta. Papakita nila pagpusta. Ay, sus may Ginoo. Kaya yung mga bata ngayon, kahit pa itaaso ninyo yung minimum bet. Hahabulin at hahabulin nila yan kasi game of chance eh. Diba kaya itigil na natin yan. Bakit? Ang Singapore ba yumaman dahil sa sugal? Bawal siya. May mga sugalan doon, may mga kasino doon, pero di ba? Oh, sa Japan ba may yumaman ba ang mga Hapon dahil sa sugal? Tigilan na ho natin yan. Total sangkaterba na yung kasino eh. Ang sugal po ay para sa may mga excess na pera. Hindi yung pang tanghalian mo na isusugal mo pa. Naniniwala naman si Atty. Vic Rodriguez na walang bigat ang dismemberment case na inihain laban sa kanya. Bunsod ito ng manoy paglabag ng abogado sa kanyang professional duty na may dahil sa nilalaman ng inakda niyang librong Kingmaker. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, ikiniit ni Atty. Vic, hindi siya natatakot sa kaso at maging sa individual na nagsampa nito. Yung kanyang sinasabing in his view, with all due respect to this non-lawyer, his personal view or his own view does not carry any sway or weight para sa akin. At lalo na sa mga mundo at sirkulo ng mga abogado. Okay. Yung libro, kung nabasa man niya, maraming salamat. At tinangkilik niya yung aking libro. At yung sinasabi niyang may violation of anything in the professional code of responsibility, pananaw niya yon. Si Atty. Vic Rodriguez, batay niya sa inisyal na impormasyon, ang taong nasa likod ng naturang dismemberment case sa isang dating mataas na opisyal sa ilalim ng Duterte administration at ngayon ay nasa ilalim na naman ng Marcos administration. Maganda umaga, Pilipinas! Ako bilib ako dun sa mga ganyang klase ng tao, di ba? Na lahat ng administrasyon kaya nilang pasukan, ano ha? Parang mga congressman lang yan, ha? Na opisyal doon sa nakalipas na administrasyon, nagpalitan doon nandun pa rin. Galing, oh. Effective ang pagsisip-sip. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, mga misi, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Oy, teka nga pala ha. May nanalo na doon sa 9,000 na premyo ng ating mahiwagang tunog. Mamaya ho natin i-anunsyo yan, ha? Hindi ko matandaan, ba? Taga Quezon yata yung nanalo.
Tinatayang 11.9 million na pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap nitong Hulyo. Ayon sa survey ng Okta Research Group, nagresulta ito ng pagtaas ng 3 puntos ng self-rated poverty na naitala sa 45% mula 42% noong Abril. 16% ng mga respondent ay nagsasabing hindi sila mahirap pa. O kaya mas mababa sa 18% ang nagsasabing okay naman sila. 39% ang hindi makapagdesisyon kumpara sa 40% ng nakaraang survey. Sinabi ng Okta na ang 3 puntos na pagtaas ng self-rated poverty ay nangangahulugan ng 800,000 o higit pang mahihirap na pamilya mula sa 11.1 million noong Abril hanggang 11.9 million nitong Hulyo. Aminado sila, naghihirap sila, pero may pamusta. Diba? Yung pang-agahan na lang, ipupusta pa sa online gambling. Sa kagustuhang dumami. Bea Alonso itinangging may balak silang magpakasal ng non-showbiz boyfriend na si Vincent Co. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Low-key lang ang napapabalitang magkasintahang Bea Alonzo at ang presidente ng Pure Gold na si Mr. Vincent Co. Sinagot ni Bea sa nakaraang GMA Ball ang tungkol sa kanila ng mayamang negosyante pero itinatanggi niyang may balak silang pakasal. Madalas silang nakikitang magkasama at naging instant celebrity itong si Vincent Co dahil ang dami na rin nagpapapicture sa kanila. As much as possible ay gusto ni Vincent Co na tahimik lang kaya kapag nasa public place sila na kung saan ay maraming tao nakakakita, humihiwalay na itong si Vincent kapag maraming gustong magpa-picture sa kanilang dalawa. Pero marami ang boto at gustong-gusto nila sa love life ngayon ni Bea Alonzo at pag-alaman ding matagal na palang naniligaw itong si Vincent kay Bea pero mas pinili raw ng aktres itong si Dominic Roque. Nung nagkahiwalay sina Bea at Dominic ay bumalik uli si Vincent para suyuin itong aktres dahil talagang in love daw ito kay Bea Alonzo. Kaya abangan na lang natin ang pag-amin nila in public kung talagang kasalan na nga ba ang kasunod. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! O mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Basta't bantayan po lang ninyo, bandang hapon, kinakailangan quick tayo, ha? Mabilis tayo sa pag-alis sa mga sinampay kapag umuulan. All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry? Sa Triple Stain AOA formula, tanggal na matitinding matcha based on Tessa Chocolate, Mud and 7 on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Nasa kamay na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahihinatnan ng panukalang Konektadong Pinoy Act. Ayon sa Philippine Chamber of Telecom Operators o PCTO, hinihintay na lamang ang magiging pasya ng Pangulo kung ibibito o lalagdaan niya ito hanggang August 24. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang panawagan naman ng Globe Telecom. Yan din ang PCTO kay Pangulong BBM, ibalik na lamang sa Kongreso ang Konektadong Pinoy Bill para sa mas malalimang pang pag-aaral at reforma. May pangamba kasi ang PCTO na posibleng magresulta ito sa hindi patas na regulasyon at matinding kompetisyon, gayon din ang kakulangan ng transparency oras na maisabatas. Pero sa panig po ng DICT, sabi nila long overdue na ito pong Konektadong Pinoy Act. Umabot na sa mahigit 67 million pesos naman ang naipagkaloob na tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa mga lugar na sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at malawakang pagbaha sa Luzon. Mahigit na 74,000 families sa Metro Manila at ilang lalawigan ng Luzon ang nabigyan ng food at mga non-food packs na may lamang bigas, dilata, noodles, kape, hygiene kits at banig. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang kabuuan ng Hulyo ay tinutukan nila sa pamamagitan ng pagpapak o pagbuo ng mga relief packs. Katunayan, bago magtapos ang July, 41,000 relief packs na nagkakahalaga ng 37 million pesos ang kanilang naipamahagi sa Zambales, Bulacan, Laguna, Mindoro, Rizal, Tarlac, Nueva Ecija at Olongapo City. Sa kasigsagan pa lamang ng pagsisimula ng mga pag-ulan, nakapagpadala kaagad ang PAGCOR ng tulong sa
mga lugar ng Maynila, Quezon City, Marikina, Parañaque, Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, Occidental Mindoro, La Union at sa Laguna. Nagpasalamat naman si Olongapo City Mayor Roland Paulino sa ipinagkaloob ng mga food at non-food packs ng PAGCOR nitong nakalipas na buwan. Magandang umaga, Pilipinas! Walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Ito ang mariing paalala ng Pangulong Bongbong Marcos sa pambansang pulisya kasabay ng 124th Police Service Anniversary kahapon. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong BBM, may tuturing na banta sa seguridad ang mga tiwaling pulis. Iginit ng Pangulo, baliwala ang mga modernong kagamitan ng Philippine National Police kung may ilang miyembro na umaabuso naman sa kapangyarihan. Kaugnay nito, tiniyak din ng Pangulong BBM, patuloy na iimbestigahan ang mga baloktot sa hanay para papanagutin sa batas. Huwag din natin kalimutan na bahagi ng banta sa seguridad ang mga nasa hanay na bumabaluktot mismo ng ating layunin. Ahanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Pinatutuldukan na rin ng Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine National Police ang mga krimen sa bansa na gumagamit ng modernong teknolohiya para mambiktima. Ang direktiba ng Pangulo ay kasabay ng kanyang commitment sa modernization at pagpapabuti sa pambansang pulisya. Ayon sa Pangulo, mas magiging mabilis ang pagresponde ng mga pulisya ngayong meron ng drones at iba pang advanced technologies ang hanay. Kaugnay nito, pinatitiyak din ng Presidente na kaagad na makatutugon ang PNP sa tawag ng publiko lalo na sa panahon ng krisis. Inimog naman ni Philippine National Police Chief Nicolas Torre III ang kapulisan na huwag matinag sa harap ng ibinabatong isyu sa kanilang hanay. Kasabay ito ng selebrasyon ng 124th Police Service Anniversary, ang tema Pulisya Bantayog ng Bayang Matatag. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, makasaysayan ang naturang yugto ng PNP na niya'y sumasalamin sa mahigit isang siglo ng pagsubok at tagumpay. My fellow officers, I know that in the midst of our duties, there are issues and criticisms against us. Sa gitna ng kahit anong issue, huwag tayong magpadala. Never lose sight of our mission. Patuloy nating gagampanan ang ating tungkulin na may buong puso, integridad at tapang. Every move that we make should reflect that we are one force, isang PNP na nagkakaisa, hindi nahati at laging handang maglingkod sa ating bayan. Tiniyag din ito rin na nire-review niya ang ilang procedure sa pagtugon sa 911, maging ang training ng mga responding police kasunod ng pagkasawi ng isang CIDG personnel sa kamay ng isang gun trafficker sa Dinagat Island. Pinagana rin niya ang pambansang pulisya pinagana rin niya ng pambansang pulisya ang 4 itong firearm simulator para sa kakulang pagsasanay ng mga pulis. Ibinida naman ng Philippine National Police na 94% ng mahigit 3,500 911 calls ang natugunan sa loob lamang ng 5 minuto. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III, ang naturang bilang ay naitala sa nagdaang 2 buwan mula nang ilunsad ang 5-minute police response. Iginit Torre, bawat segundo ay mahalaga sa pambansang pulisya kung kaya't sinisiguro nilang mabilis na nakakaresponde ang mga pulis sa mga tawag. Paalala ni Torre sa mga kampo pulis, panatilihin ang tapat na paglilingkod o serbisyo publiko, sikaping maging alagad na batas, hindi lamang nire-respeto kundi pinagkakatiwalaan din ng taong bayan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka meron na tayong mga importanteng lakad, magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization.
conversation. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan o yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, maganda umaga kay Asek Cecil, Bangka Santos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Magandang umaga, Pilipinas! Evan lang, yan po sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo. 16 na drug personality na aresto ng PNP sa ikinasang anti-drug operations sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. 16 na drug personality na aresto ng kapulisan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay General Capoy, 13 ikinasang anti-illegal drug operation ng kapulisan kung saan 16 na sospek na aresto. 30 kasong nahayain ng PNP sa mga sospek at nakumpiska ang mga pinatuyong daw ng marijuana at shabu. Sa kabuuan, halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Ay, teka muna, may balaho tayo muli sa publiko, ha? Pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at mga gift certificate na ibinibenta online. Ang abiso ay kasunod ng report hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Ito ho ang paalala ng Star City Management. Tanging saklok ka Star Deals at website na www.starcity.com.ph. Pwedeng mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang ulat na umano'y recruitment ng mga menor de edad para sumapi sa armadong grupong Dawla Islamia Maute Group. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre, 3 menor de edad na tinaguriang child warriors ang naaresto dahil sa mga koneksyon sa nasabing grupo. Nasa kustodiya na ng Philippine Army, nakatakdang i-turn over sa Department of Social Welfare and Development ang mga naturang bata. Mga armadong grupo na involved naman sa karahasan sa Sheriff Saidon na Mustafa Town ng Maguindanao del Sur, nagkaharap na at sumumpa sa Quran. Detalye ng balita mula kay June Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikumussalam ko yung Angel. Umaasang lahat na natuldukan na ang isa sa malaking rido sa Maguindanao del Sur matapos sa pangunahan ni 6th First Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu ang rido settlement sa pagitan nina Commander Samad Simpal at Commander Ali P. Damsik alias Commander Boy 30 na pawang miyembro ng 118 Base Command ng MILF-BF sa ilalim ng overall command ni Commander Wahid Tundok. Sa presensya ni Maguindanao del Sur Governor Datu Ali Midtimbang, nanumpang 2 grupo sa Quran na sinaksihan ng mga supporters ng 2 panig ng mga pulis, kasundaluhan, MILF-CCCH at media sector. Kasama ring nanumpa sa Quran ang mga sub-leaders ng 118 Base Command na sangkot din sa nangyaring sagupaan. At sumasang-ayon na rin silang itigil na ang gulo na nakaapekto sa pag-aaral ng mga bata, local economy at mga paglikas. Kabilang sa mga local leaders na sumuporta sa Rido Settlement ay sina Sheriff Agwak Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan, MILF-CCCH Chairman MP Butch Malang bilang representative ni BARM ICM Makakwa, former member of Parliament Datu Antaw Midtimbang, board member Yasser Ampatuan, 90 IB Commander Lieutenant Colonel Licky Marco, 6 IB Commander Lieutenant Colonel Al Victor Berkeley, 3rd IB Commander Lieutenant Colonel German Ligada, Provincial Director Colonel Salman Sapal at 118 Base Command Commander Ustad Swahid Tundok. Nakiusap naman ang mga involved sa kaguluhan na iurong ang mga kaso laban sa kanila na kinatigan naman ng mga local leaders. Subalit, ayon kay Provincial Police Regional Director Colonel Sapal, hindi na umano nila kontrolado kung may mga sibilyan ang magsasampa ng kaso.
Sa pahayag mula kay Governor Datu Ali Mintimbang, nakikiusap siyang tulungan siyang mapanatili ang pamatagalang kapayapaan sa probinsya ng Maguindanao del Sur upang matutukan na ang mga proyekto at programang pangkabuhayan at pangkaunlaran. Ayon naman kay Brigadier General Edgar Catu, iminumungkahin ito kay Ustad Suahid Tundok na tatanggalin bilang MILF member ang mga pasaway. Ayon pa rin kay General Catu, ayaw na nilang gamitin pa ang anumang baril ng military laban sa MILF dahil sa kakampi na sila ng Armed Forces at ng PNP. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maganda umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga suki natin dyan sa Middle East. Kumusta na ho kayo? Sa mga taga Hong Kong, dyan sa Macau, sa Taipei, Taiwan. Sa mga suki natin sa Thailand. Dami rin pala nakatutok. At dyan po sa Malaysia. Magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat kayo. Pagbalik ho ninyo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Yan po pinagmamalaking brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na pwede niyong pagpilian. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Wanted na dating rebelde sa Samar dahil sa kasong attempted homicide, nagtago sa batas ng 3 taon. Pero arestado din siya ng mga otoridad. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan. Wala sa RH34, Jane, may buntag. Nahuli na ng otoridad ang isang dating rebelde sa San Jose, Libuan sa Samar na itinuturing na wanted matapos ang 3 taong pagtatago dahil sa kasong kinakaharap nito na kasong attempted homicide. Nang malaman ang kinaroroonan, agad itong inaristo ng San Jose, Libuan Police. Ayon sa report ng PNP, taong 2022 pa nang ibaba ang warrant of arrest. Nahuli ito kahapon sa lugar ng Sitio Karatagan, Barangay 2, Poblasyon, San Jose, Libuan sa Samar sa pamumuno mismo ni Police Captain PG Amascual, Acting Chief of Police. Ayon sa ulat ng San Jose, Libuan Police, ang naaresto ay kinilala sa kanyang alias si Box at may alias rin na Bam, 49 na taong gulang at residente ng Barangay San Nicolas, San Jose, Libuan sa Samar. Ayon pa sa San Jose, Libuan Police, ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest sa kasong attempted homicide mula sa 4th Municipal Circuit Trial Court, Muchong, Samar noong October 26, taong 2022. Matapos maaresto ang nasabing suspect ay dinala ito sa San Jose, Libuan NPS para sa wastong dokumentasyon. Patuloy naman na hinikayat ng PNP ang publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane. Magkapatid, tinangkang patayin ang kanilang lolo. Ano ba naman ito? Dito po ito sa Malate. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Na-aresto ng Manila Police District ang magkapatid na sina John Paul Estilier, 25 anyos, at John Michael Estilier, 18, makarang umanong atakein ng kanilang lolo na kinilalang si Renato Estilier, 60 anyos, sa harap ng mismo ng kanilang bahay sa Kapitan Street, Barangay 713 sa Malate, Maynila. Ayon sa Malate Police Station, nadatnan ng biktima ang kanyang mga apo na magkausap habang nagpapatalas ng maliit na palakol. Ang isa nang tanungin na naging agresibo umano, ang dalawa hinawakan ng nakababatang apo ang kanyang lolo habang hinampas ng palakol sa kaliwang braso ang nakatatanda. Dinala agad sa bagong ospital ng Maynila ang biktima na sa ngayon ay nasa ligtas na umanong kalagayan. Na-recover ng mga otoridad mula sa mga suspect ang ginamit na palakol at ito'y ipag-aharap ngayon sa kasong attempted homicide na isasamba
na isasampa sa Manila Prosecutor's Office. Ilang taon uli, boy? Boy Gonzales para sa... Yes, Boy, ilang taon itong mga suspect na to? ano na, may nasa edad na. Yung sa edad 18 na. anyos, yung pinakabata, yung pinakamatanda, 25 anyos. Hindi pa alam ng mga otoridad kung ano ang motibo ng tangkang pagpatay sa kanilang lolo. Pero chances are na talagang ito nagtitake ng drugs. Bagay, nasa itsura mo. Posible, siguro, inaalam nila ngayon yan. At biro mo, lolo nila. At talagang pinagtulungan pa ng kanyang mga apo. Ano bang nangyayari sa Earth? Anyway, sige, thank you, boy, ha? Maraming salamat. Si Boy Gonzales, RH29. Di ba? Namaril ng girlfriend. 18, binaril, 15 anyos na girlfriend. Dahil sa hiniwalayan. Yung mga kabataan naman yun, grade 6, grade 8, naglalaslas ng kamay, ipinopost pa sa kanilang My Day. Maganda umaga, Pilipinas! Ang mga mambabatas natin, abala ng abala sa pagdidepensa sa flood control. Tinawag ni Senate President Chis Escudero na bahagi ng demolition job laban sa kanya ng isang taga-kamara ang isang ulat kaugnay ng flood control projects ng gobyerno. Tinukoy kasi sa nasabing news article ang pinakamalaking campaign donor umano ni Escudero noong 2022 ay presidente ng isa sa mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakakuha umano ng 20% ng pondo mula sa flood control projects. Depensa ni Senator Chis, wala siyang kinalaman sa proseso ng pag-award, pag-bid at sa program of work ng isa sa 15 contractors na inilabas ng presidente. Bagamat inamin ni Escudero na talagang naging campaign contributor niya ang nasabing kumpanya, wala naman niyang naging anomalya dito at hindi niya ito tinulungan na makakuha ng flood control project. Ganito ito, may gusto talagang magtanggal sa kanya sa Senado upang wala nang humarang sa impeachment complaint laban kay BP Inday. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Dapat tumanuntukuin ni Senate President Chis Escudero kung sino ang sinasabi nitong nasa likod ng demolition job laban sa kanya at hindi basta maglabas ng blanket accusation na taga-Kamara de Representantes ang naturang may pakana. Sinabi ni Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno, hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Escudero at questionable rin ang umano'y demolition job na kanyang ipinapahiwatig. Ayon kay Puno, kung ang mga aligasyong kumakalat sa social media ang kanyang tinutukoy, dapat idulog sa tamang investigasyon, kalakip ang mga dokumento at mga pangalan. Sinabi pa ni Congressman Puno, masama yung pagkakablanket na sinisira ng Kongreso, lahat daw sila tinatamaan. Kaibigan niya daw si Senator Chis, pati ba naman daw siya'y madadamay sa naturang akusasyon, kaya huwag daw pong lalahatin. Hinikayat din ni Puno si Escudero na huwag magpa-apekto sa mga ingay sa online at sa halip ay pagtuunan ang pansin yung mga substantial na mga akusasyon. Sinabi din ito na huwag daw pong masyadong kabahan at tingnan ay kung ano talaga ang totoo. Sinabi pa ng mambabatas na kung naniniwala sa Escudero na may tao talagang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya, dapat niya itong pangalanan ng direkta. Maganda umaga, Pilipinas! Dinipensahan ng Malacanang ang paglulunsad ng investigasyon ng administrasyon kaugnay sa umano'y korupsyon sa flood control projects matapos na tawaging late na ng ilang kritiko. Kasunod dito ng pagbubunyag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 15 pangalan ng mga kontraktor na may pinakamaraming nakuhang flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro,
Walang ganitong inisyatibo noong nakaraang administrasyon at ganito katapang ang Pangulong Marcos Jr. kahit malapit sa kanya ay pwedeng mabangga. Magpapalabas ng iba pang mga pangalan ng mga kontraktor sa flood control projects ang Pangulong Bongbong Marcos bukod pa sa naunang 15 isiniwalat nito. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, inisyal na investigasyon pa lamang ang naunang inilabas ng presidente at marami pang iipunin na ibibigay ang pinaka-report sa Pangulo. Sinabi pa ni Castro na oras na matapos ang investigasyon sa flood control projects, isusunod naman ang pagrepaso sa iba pang mga infrastructure project gaya ng kalsada at ng tulay. Kulang na kulang ho talaga yung nasa listahan. Ala pa doon yung isang congressman ngayon, ha? Kontratista na naging kongresista na noong panahon pa ho ni dating Pangulong GMA na mamayagpag, ha? Oo. Meron ho itong sindikato sa loob ho ng DBM, isang undersecretary ang kanyang kasabwat. Mantakin ho ninyo, ha? Hindi pa na isusumiti ang NEP, yung National Expenditure Program. May listahan na si Kong. Hindi ba siya congressman noon, ha? Kontratista pa lamang siya. Ngayon kongresista na. Kaya mas may control na siya, ha? Sus, may ginoong buhay ito. Magsasagawa ng assessment ang binuong special team of inspectors ng DPWH sa mga flood control project na nasa ilalim ng 15 kontratista na tinukoy ng Pangulong BBM. Diyos, may ginoong buhay ito. Kayong sabit pagkatapos kayo rin na mag-iimbestiga. Secretary Bunuan, mag-resign ka na nga. Di ba? Imposible hindi nyo alam. Tapos ngayon mag-iimbestiga kayo. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, kabilang daw sa susuruin nila kung natapos, ongoing o walang maipakitang resulta ang mga construction company nito mula sa mga proyektong sinimula noong Marcos administration. Sinabi ng kalihim na bukas ang kanilang ahensya sa mga feedback ng publiko ukol sa project na ito. Ha? Bukas kayo sa feedback? Kayong nakakaalam kung paano ito ini-implement sa ground. Ito naman si Secretary Bunuan, ginagago tayo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nakakainit ka ng ulo, Secretary Bunuan, ha? Imbestiga. Alam nyo kung anong nangyayari sa ground. Alam nyo bago pa man implement ang project. Alam nyo habang nangyayari ang project. Alam nyo kung natapos o hindi ang project. At taon-taon kayong nagsusumite ng budget para ho sa mga proyektong hindi natatapos kahit napondohan na. Ngayon, mag-iimbestiga kayo. Secretary Bunuan, tibay ng mukha mo. Magandang umaga, Pilipinas! Paalala ho sa inyo, Secretary Bunuan, ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Secretary Bunuan. Mahiya naman kayo. Secretary Bunuan. Mahiya naman kayo. Walang hiya ka kasi hanggang ngayon hindi ka pa nagre-resign. Regular na reshuffle ng mga district engineer dapat gawin ng DPWH bilang bahagi ng anti-corruption campaign. Ayon naman kay Senator J.B. Ejercito. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Makatutulong upang mabawasan ang mga kaso ng katiwalian sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung may regular na reshuffle sa mga district engineers. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng mga pinag-uusapang 15 contractors na nakakuha muna ng bulto ng mga flood control projects ng pamahalaan na ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos. Para kay Ejercito, maiiwasan ang tinatawag na familiarity ng district engineer at mga politiko sa distrito kung regular itong naililipat sa pwesto. Sa kanila umunong pag-uusap ni Senator Panfilo Ping Lacson ay nagsisimulang korupsyon sa district level ng DPWH. Kaya't sa katunayan ay mas takot ang mga district engineers sa mga congressmen kaysa sa mga senador. Ang mga kahilingan na mag-leave of absent muna si Secretary Manuel Bunuan habang isinasagawang investigasyon sa mga palpak na proyekto ng flood control projects ay personal na ito sa pagitan ng kalihim at ng Pangulo.
Narito si Senador J.B. Ejercito. Corruption starts at the district level, no? So, yan ang mga dapat imbestigahan. But hindi natin simulan. I-reshuffle nyo, i-reshuffle regularly itong mga DE para hindi sila pinanghahawakan ng mga politiko, no? Including us, para wala ng familiarity. I-reshuffle nyo na reshuffle para walang familiarity, para magkaroon din ng yun nga, malaking bagay kung walang familiarity, yung band, yung relationship, kasi malaking bagay yan kung matatanggal. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Mahiya naman kayo. Kaya lang, Mr. President, dapat siguro mahiya naman tayo. 20,000 pesos cash incentive ipinagkaloob sa 89 natanggulang na senior citizen sa Dinalupihan, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa bayan ng Dinalupihan, Bataan, personal na binisita ng lokal na pamalaan sa pangunguna ni Dinalupihan Mayor Tong Santos ang 8 lola na umabot na sa edad na 90 taon. Bawat isa sa kanila ay tumanggap ng 20,000 piso bilang pagkilala sa kanilang mahabang taon ng pamumuhay at mahalagang ambag sa komunidad. Kasama sa pagbisita ang mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO, sa pangunguna ni MSWDO Head Cristina Banal, Consultant for Social Services Opelia Mendoza, Mobile Health Physician Dr. Rodami Angelo RSP at MHO Nurse Hasmin Sabado na nagsagawa rin ng pagsusuri upang matiyak ang kalusugan ng mga matatanda. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na programa ng Pamalang Bayan para sa kapakanan at pagpapahalaga sa mga senior citizen sa Dinalupihan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabake kayo nga sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Tiwala naman si Senator Bongo na magiging paborable ang desisyon ng Korte Suprema. Iuutos nito na ibalik ang excess fund ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa state insurance provider. Ginawa ni Go ang pahayag 1 linggo bago ang unang pagdinig ng Senate Committee on Health sa kanyang pinamumunuan ngayong 20th Congress. Ayon kay Senator Go, umaasa talaga siyang iuutos ng Korte Suprema na ibalik ang pondo sa PhilHealth. Nabatid na sa 89.9 billion pesos na kinuhang excess fund, 60 billion pesos na ang nagamit at yung 29.9 billion pesos naman ay hindi pa naisasauli at napigilan. Iginit ni Senator Go ng anumang hakbang ay na ilipat ang sobrang pondo sa National Treasury ay morally unacceptable. Lalo kung ang isa sa alang-alay ay ang access to quality healthcare ay nananatiling pangunahing concern sa bansa at maraming kakulangan sa implementasyon ng Universal Healthcare Law. Higit naman sa 9 na milyong pisong halaga ng illegal drugs na samsam, 5 drug personalities natimbog sa 1 linggong anti-drug operation sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na Megat Romy. Tagumpay na kinumpiska ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang higit 9 na milyong pisong halaga ng illegal na droga at inaresto ang 5 drug personalities sa 1 linggong anti-drug operation sa Cordillera. Sa 1 linggong anti-drug operation, kabuang 14 na operasyon ang ipinatupad ng operating troops na nagresulta sa pagkakasamsam ng 34,350 fully grown marijuana plants, 20,000 gramo ng daon ng marijuana at fruiting tops sa 3.84 na gramo ng shabu na may kabuang halaga na 9,296,112 pesos. Winasak ng mga operatiba ng Kalinga PNP ang higit 6.4 na milyong pisong halaga ng marijuana, higit sa 2.8 milyong pisong halaga naman ng illegal na droga ang sinamsam ng Benguet PNP. Samantalang 5 drug personalities naman ang natimbog sa Baguio City at Benguet. 2 sa kanila ay high-value individuals at street-level individuals naman ang 3. Pinuri ni Brigadier General Erickson Dilag, Regional Director ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ang dedikasyon ng mga operating units at binigyan diin niya ng naturang tagumpay ay direktang resulta
ng coordinated intelligence work, interagency collaboration at aktibong suporta ng komunidad sa pagsuplong ng drug-related activities. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Isang mataas na leader ng Kamara de Representantes ang nagsabing hindi ang mababang kapulungan ng Kongreso ang nagtanggal ng budget para sa subsidy ng PhilHealth at nagtapyas ng pondo sa Department of Education sa 2025 national budget. Ginawa ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno ang pahayag sa isang press briefing. Sinabi nitong batay sa public record ang inaprobahang bersyon ng budget ng mababang kapulungan. Ang House ang gumawa ng panukalang budget, nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, ang budget na yon, kung titingnan, nandyan lang naman, public document, pwedeng kunin sa secretariat. Hindi nawala ang budget ng PhilHealth. Intact yan nang tanungin si Congressman Puno tungkol sa issue. Sa version daw po ng House, hindi nabawasan yung Department of Education. Intact din yan. At ang nabawasan sa House ay Public Works budget. Yun ho ay makikita sa record ng House. Ikinampira ng Puno ang bersyon ng Kamara sa General Appropriations Act of 2025 at binigyan diin na ang mga kinikusyong amyenda ay hindi nagmula sa plenaryo ng House kundi lumitaw lamang matapos umalis ang panukala sa kapulungan at bumalik na lamang bilang isang nilagdaang batas. Ang sabi niya, yan daw po yung pinadala sa Senado. At finally, yung GA, nang lumabas na, nabawasan nga ang pondo. So ang sinasabi ho ni Congressman Puno, dapat po alamin kung paano nag-iba ang final text mula sa inaprobahan ng Kongreso. At kung kailan ginawa ang galaw, sino ang may responsibilidad sa paglilipat ng pondo, bago ito naging isang ganap na batas. Pero ngayon gusto yata ma-reenact pa yung reenacted na lamang yung bill, Pero sabi nga ng DBM re-reenact natin most corrupt budget ngayon. Ipinahayag naman ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang kanyang suporta sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos para sa transparency sa investigasyon kaugnay ng 545 billion pesos na laga ng flood control project. Kasabay nito'y ginitiga rin, mahina ang sistema ng pagtatapon ng basura ang siyang nananatiling pinakamalaking sanhi ng pagbaha sa Metro Manila, gayon din sa Cebu at iba pang mga urban centers. Sinabi ni Garin na ang pagbubukas ng talaan ng bilyon-bilyong pisong programa ay magtitiyak naman na accountability at magbibigay daan para makita ng publiko ang mga proyekto ay nagbibigay ng resulta. Yan man, binalaan niya na kahit na pinaka-advance na flood control infrastructure, mabibigo kung mananatiling barado ng basura at iligal na harang ang mga daluyan ng tubig. Ipinaliwanag din ito na may mga lugar na madalas bahain ang nagpapakita na ito'y sanhi ng mga hindi nakukolektang basura. Mga plastic waste at iligal na pagtatapon ng basura ay nagpapawalang bisa sa mga drainage system. Bagamat tinuutos na ng Pangulong BBM ang pagsusuri sa mga kontraktor na kasali sa programa, iginit naman ni Garin na mahalaga pa rin tiyakin na ang mga proyektong ito'y protektado laban sa kapabayaan at maling pamamahala ng basura na pumipigil sa pagiging epektibo ng mga flood control system. In short, ang nasisi ngayon ay ang basura. Bagamat totoo, hindi naman ho kumita yung mga naghahakot ng basura. Kumita din pala. Nakakuha ng kakampi sa Senado ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang expose sa 15 contractor na nakakopo ng flood control project sa bansa. Sinabi ni Senator Lito Lapid na inaasahan niyang lalabas ang katotohanan sa gagawing investigasyon hinggil sa flood control projects na umabot ng 545.64 billion pesos. Ayon kay Senator Lapid, kung ano man ang hakbang at desisyon ng Pangulo, sinusuportahan niya. Tama lahat ng galaw ng ating mahal na Pangulo sa usaping ito. Sinabi pa ng Senador na nagpapasalamat siya sa Pangulong Marcos sapagkat nabibigyan ng atensyon at naghahanap ng solusyon sa matinding problema sa baha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
Sa expose ho ng Pangulo, umabot nga ng 9,855 flood control projects ginastosan ng pamahalaan mula July 2022 hanggang May 2025. Sabi nga ng Pangulo, Mahiya naman kayo. ay naku, oras sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang bago po maglas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog, mas mararamdaman natin ang bisa ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong gotsero, kundi human clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent ito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung inyo pong mamarapatin, magtanong pa ho, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung bibili ho kayo ngayon online, punta ho kayo sa ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Top 8 most wanted person, regional level, na aresto naman sa Rosales, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-check sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Nasa kustudiya ngayon ng Rosales Police Station ang top 8 most wanted person regional level na isang 22 anyos na binata, construction worker sa residente ng Barangay Carmay East Rosales. Matapos itong maaresto, base sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Cabakungan na nakarating sa tanggapan ni Pro 1 PNP Director Police Brigadier General Dindo Reyes, alas 4:25 ng hapon kahapon na aresto ang suspect ng pinagsanib ng puwersa ng Rosales Police, Provincial Intelligence and Detection Monitoring Unit, Provincial Intelligence Team ng Pangasinan PPO at Regional Intelligence Unit 1, at ang pagka-aresto sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na may petsang March 12, 2025 na inilabas ng presiding judge ng Regional Trial Court Branch 58 Rosales, Pangasinan sa kasong institutory rape 2 counts, no bail ban recommended. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order na ilalabas ng hukuman para mailipat ang suspect sa BGNP Balongaw. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, John Sokran. Ayun, ano nga pala ito? Si Freddy Pajardo, Oras mo na sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, ngayon nga po ay Miyerkules at 13 tayo ng Agosto 2025. Kasama na natin si Ka-Obet Badrina mula sa Pag-asa. Ka-Obet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Ganun sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ang bagyong Sigorio ay lumakas pa at huling namataan sa layong 165 km northeast ng Itbayat sa Batanes. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin na sa 140 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nasa 170 km per hour. Ang kasalukuyang pagkilos nito ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 km per hour. Sa ngayon nga, itong bagyong Sigorio ay patungo na sa bahagi ng southern part ng Taiwan at ngayon nakataas sa signal number 2 sa Batanes, particular na sa Itbayat. Samantalang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes. May nakataas po tayong gale warning ngayon, particular na sa extreme northern Luzon, kaya delikado maglayag yung mamalit sa sakyang panda at malilit na mga bangka sa mga nabanggit na lugar. Magiging maulap naman ang kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, dulot ng bagyong Gorio, habang may mga pagbugso ng hangin, na lalo na po dito sa may area ng Batanes. Ang hangin habagat naman ay nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi
ng Southern Luzon, lalo na po sa Mimaropa, gayon din sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at ilang bahagi ng Bicol Region. Dito sa Metro Manila at labing bahagi ng ating bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao ay naasahan po natin medyo mainit na panahon pa rin mararanasan na may mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na ngayong tanghali, Sir Angel, magla-landfall ang bagyong si Goryo at lalabas ng Philippine Area of Responsibility naman mamayang gabi. Maliban po dito kay Goryo, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area o bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung mga cloud cluster na nasa may dulo ng power line natin, malapit sa power line, ano yan? Hindi naman po yan na po. Mga ano lang? Mga usual po ng mga cloud cluster. Cloud cluster. Yeah. Okay. So, towards weekend, magiging magandang panahon. Generally po, fair weather naman sa malaking bahagi ng bansa natin. Okay, sige. Ka-Obet, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Ka-Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Samantala, illegal na Pogo Hub ni-raid sa Davao City. 8 Chinese national ang arestado. Detalye ng balita mula kay Jun Sotero mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel na raid ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ng Southeastern Mindanao Regional Office o NBI Sembro 11 ay isang illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa loob ng isang pribadong subdivision sa Buhangin, Davao City kahapon ng hapon ng Agosto 12. Arestado sa operasyon ang 8 Chinese nationals na pinanimala ang napapatakbo ng pasilidad sa isinagawang inspeksyon na samsa ng mga otoridad ang mahigit 10 computer na ginagamit sa operasyon ng naturang hub. Batay sa inisyal na impormasyon, nitong Abril pa ngayong taon, umuupa ng bahay sa loob ng subdivision ang mga suspect upang ipagpatuloy ang kanilang iligal na gawain. Tiniyak ng NBI na ipagpatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng operasyon at ang posibleng koneksyon nito sa mas malaking network ng online gambling. Sa kasalukuyan, ayon kay Attorney Arcelito Albao, NBI Regional Director na nasa kustudiya na ng NBI ang mananakip habang napapatuloy ang legal na proseso laban sa kanila. Ito si Jun Soterra para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Soterra. Yun, akala ko ba naipasara na natin yung mga pogo. Ay, kumalat lang ho. Illegal na hong nag-ooperate ngayon. Ano ha? Para lang yan, isabong. Sabi nila, mapipigilan ng nung binagbawal, lalong tumindi. Habulin ho ninyo. Hanggat may kumukonsinting lokal na pamahalaan, hanggat may kumukonsinting barangay, hanggat may kumukonsinting pulis, magpapatuloy po ang mga operasyon ng mga illegal na mga sabong na yan, isabong na yan, at ibang uri pa ng mga pasugalan. Maganda umaga, Pilipinas! Isa pong clinical psychology, si Dr. Camille Garcia, ang ating binulabog. Ginising mo natin ng mas maaga, no? Para mapag-usapan ito nga pong tumitinding problema ngayon sa suicidal tendency ng mga kabataan. Doc Camille, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us. Hi, good morning, Kang Angel. Opo, alam ho ninyo, nung last time tayo nag-usap, maraming kabataan, sabi nga natin, nalululong sa illegal na sugal, ngayon, hindi ko maintindihan, mas lalong dumadami. Makikita, may mga nagpo-post pa sa kanilang My Day habang ini-slash yung kanilang kamay, mga grade 6, grade 8, yung isa naman na maril dahil sa what is happening, Doc Camille? Hindi ko nga alam kung sasabihin ko we are creating a lost generation. Pero lost kasi generation. Kasi kung napapansin niyo, di ba, parang ang layo dun sa panahon na kahit sa 70s, 80s, 90s, yung iba yung pag-build ng resilience, yung pagiging matatag bilang isang bata. Kasi definitely, pag sinabi niyo ang resilience, hindi yan yung innate. Yan yung talagang yung mga experiences niya ang nagpapatatag sa kanya. Kaya talagang ang tendency, mas stronger ang personality, kaya niya makapag-adjust or nagiging flexible siya sa mga iba't ibang mga karanasan na pwedeng yung maranasan niya everyday. Unfortunately, sa ngayon napapansin ko unang-una, hindi yung social skills ng mga bata napaka-limited dahil kasi ang tendency nga sa paggamit ng mga gadgets na yan, yung the way they communicate, puro sa ganun. So, hindi mo na i-express talaga kung ano yung emosyon properly.
Kasi nung mga bata, naman tayo, Doc Camille, kahit na mapalo tayo ng nanay natin, di ba? Pagka nakagawa ka ng pagkakamali, napalo ka, nakagalitan, hindi ka naman mag-harbor ng hatred eh. Totoo yun. Di ba? At saka, grabe yung, siguro iba rin yung pressure na sa atin kasi noon, alam mo noon, naalala ko, pag may palakol yung grades mo, nagtatawanan lang. Sasabihin mo lang, paglaki ko, magiging mananggete ako, tagakuha ko ng nyug. Then better luck next time. Sasabihin natin eh. Kasi ngayon, grabe yung pressure din na not only coming from yung kasi sa mga kaibigan hindi, pero yung sabihin na natin sa mga magulang na talagang nagko-compare, lalo na sa SOCMED, pinipresent yung mga eto si ganito, may medal, si ganyan. Baka mamaya yung mga magulang nakukompare din na yung mga anak nila. O tinan mo, yung anak ni ganito, ang nila, pero nakakuha ng mga honors, yung mga ganyan. Kumisin yung mga ganong klase, siyempre yung bata, mas lalong bumababa ang self-esteem, yung level of confidence nila, talagang naapektuhan kasi parang yung the parents keeps on comparing not only dun sa mga siguro sa mga friends nila or kaya mismo sa mga kamag-anak, sa malaking factor din yun. Sometimes sa atin kasi kahit ako nakikita ko yun pag yung sinasabi na may mga patient ako na sabi ko, bakit ka nagkakaganyan? Kasi po ang grade ko lang po 90, ha? Ganun? Sabi ko, 90 lang ang grade niya, gusto niya 95? 99? Naman? Sabi ko, bakit na? At saka marami ngayong kabataan na ang nangyayari, alam niyo yung sobrang conscious sa grade nila na talagang nagkakaroon ng anxiety, nadidepress na sila dahil kasi yung competition ba na parang nagko-compete sila sa sarili nila na baka mamaya magagalit ito dahil kasi hindi sila makakapasok sa ganitong eskwela. Mga ganong factor. Ang laki nung nakikita natin na mismo yung pag-build ng personality ng mga bata ngayon kakaiba talaga kahit nung nakaraan. Kasi, kahit sabihin mo pa, kahit nung mga early 2000, hindi ganyan eh. Oo nga eh. Noong mga panahon yun, pagka sinabi ng tatay, anak, tingnan mo yung kapitbahay natin, ang talino-lino ng anak niya, first honor na naman. Sasagot lang tayo nun, tay, matalino tatay niya eh. Sabay palo, tsak! Chinelas, tsak! Ngayon Saka iba ngayon iba talaga ngayon Saka talagang yung nasasabi natin na yung pag sinabi mo na ang talino niya, tapos ang tanungan lang kanino nagmana. Ganun lang yung usapan. Ngayon hindi maaring walang limited yung corporal punishments na natatanggap ng mga bata ngayon. Pero definitely mas matindi yung stress, mas grabe yung pressure. Kaya yung konting kibot lang dahil kaka-research nila kung ano nangyari sa kanila, sasabihin ka nila, I have anxiety, I have depression, yung mga ganun. Alam niyo naman natin na pag sinabi natin when you have depression, it can lead yung something worse na may mga suicidal thoughts ka, may mga suicidal tendencies. Siyempre, kung na-influence pa na nakikita nila, probably siguro sa mga different social media platforms, nakikita nila na meron pang nag-engage sa ganito, parang nagsusubok sila. So, yun yung natitrigger din sila dun sa mga nakikita nila na ay ganito pala ang mangyayari para sa ganun. Hindi ako para matapos na lahat nang hindi na ako mahihirapan. May mga ganun pa. Masyado nilang siniseryoso kasi menon. Pagka sinabihan, ang baba ng score mo ha, ang baba ng grade mo ha, sasabihin, ang sagot ko lang naman nun oo nga, mataas ang grade niya, pangit naman siya. Talino lang naman meron yan, wala namang ganda. Pero ngayon siniseryoso ng mga bata parang kinakarir talaga. Mantakin nyo, nagsisuicide. Ang malungkot nito na ang babata 6, grade 6, grade 8, di ba? Pagkatapos ipinopost pa. May mga magulang kasi na sobra rin ang yung pag-pressure sa kanila. Kaya parang hinamimislead din yung mga bata na
hindi ba na-acknowledge na anak okay lang to na kahit ano pa yung basta pasado tayo okay lang. Di ba nga noon ang sinasabi, naalala ko palagi sinasabi, mag-attend ka lang ng klase dahil kasi kahit pa paano, yung attendance mo malaking factor yun para sabihin maipasa ka. Pero ngayon parang sobra-sobra, kailangan mag-excel ka ng todo-todo dahil kasi kung hindi, ang hirap naman na baka malaman na ba't yung bang bumaba lang ng section na... isa pa yun, oo. Nalipat lang. Nalipat lang. Parang affected na agad sila. So yun yung nakakalungkot dun. Kasi supposed to be, pag sinabi mo, pag-build ng personality, pag-build ng pagkakaroon ng mga tamang values, mga magulang pa rin talaga ang magsasabi niyan. Hindi yung talagang coming from another source na, although talagang involved ang environment at saka ang eskwelahan, pero malaking factor para sabihin natin na magkaroon ng tamang values, siguro, magagaling talaga sa magulang. Doc, siguro kasama rin dyan ang spirituality. Dok, kayo ho namang mga psychologists, nagmi-meeting naman ho kayo na may mga taunang komperensya ho kayo, may mga regular na mga exposure ho kayo sa mga best practices, hindi naman ito hindi naman lihim na itong pinomeno na ito, ini-acknowledge natin na ganito na rin ho talaga, parang may mga bumabata ang may mga mental issues, anong approach ang pwedeng gawin ng gobyerno, ng mga magulang? Siguro una-una, kasi pagdating sa ganyang pagkakataon, ang sinasabi natin, kailangan na una-una, bakit ba nag-aaral ng isang bata? It's supposed to be a learning experience, hindi ito isang pamamaraan para ikaw ay mag-undergo ng pressure. Na talaga, kasi ang nangyayari, ganun yung iba na masyadong pressure. Second, alam mo yung lalo na doon sa pagkakaroon ng mga itong bagong educational system, nakaka-pressure talaga dahil naalala ko nung anak ko, sila yung first batch ng grade, yung senior high. Hirap na hirap yung anak ko, usok-una. Dahil kasi, di ba, ang sinasabi, pag ang eskwelahan, you're supposed to speak English every day. Yun yung, yung sasabihin. Tapos, biglang pagdating sa Pilipino, wala. Doon bumagsak yung anak ko sa Pilipino dahil hindi marunong. Palaging for him to be able to make yung mga essays niya, minemorize niya yung Pilipino na sasabihin. Dahil kasi nga, yung grabe yung, di ba tayo ngayon, parang lahat kailangan nagsasalita ng English. Tapos pero not necessarily. Not necessarily, Doc, that we're compelled to talk. That way. Hindi. Pero sa totoo, ma'am, hindi na bago yan. Noong kami, pinagbumulta ka pa kapag hindi ka nag-English sa eskwelahan. Kaya nga, kahit English kalabaw, pipilitin mo mag-English. Pero hindi naman bumababa ang grade namin sa Pilipino. Pero ngayon, magugulat ka, di ba yung mga bata, parang nakakagulat pa, madidinig mo, I do not know how to speak Tagalog. Mga ganun, ha? Okay, ma'am, do we have sufficient funding? Kayo kasi mas kabisado ho ninyo yung mga developmental psychologists, doon sa meron ho bang sapat na funding tayo para mag-develop ng mas maraming clinical psychologists na po pwedeng i-deploy sa mga eskwelahan? Is there enough program sa mga eskwelahan, sa mga academic institution para mag-develop ng mas marami pang mga mas marami pang mga eksperto? Okay, ganito kasi. Siguro, kung di ba dati, nahati po kasi iba yung guidance and counseling na yung tinatawag na registered guidance counselor at saka po yung psychologist. So usually sa eskwelahan, kailangan talaga ng mga guidance counselor. So dati, may mga guidance counselor, basta nakakuha lang ng masters nila, okay na, nagiging guidance counselor sa mga eskwelahan. Unfortunately, nagkaroon ng pagkakataon na kailangan registered. So, yung dati na mga matatanda na nandoon, natanggal yung kanilang possession na gano'n. And before, makikita mo sa isang eskwelahan, kahit sa public school, ang guidance counselor per level. So, may pang first year, may pang second year. So, ganun karami yung item na yon. Sa sa mga public schools. Pero ngayon, kasi nga, na-limit siya,
na-limit din yung mga ganitong klase na possessions. So, hindi naman pwede na sabihin mo sa isang malaking public school na mayroong more than 1,000 or 1,000 na estudyante, dalawa lang ang guidance counselor. So, siguro pagdating sa ganyan, malaking factor na sana ang magkaroon ng accessibility talaga pagdating sa guidance office na mas marami, mas magkaroon ng talagang pagkakataon. Kasi ang guidance nun, mali rin yung ating notion before na pag na-guidance ka, may ginawa kang mali. Actually, hindi. Oo. Kami nun, tuwan-tuwa kami pagka pinatatawag sa office ng guidance counselor. Oh, kasi may libreng juice eh. may juice eh. Di ba? Well, kaya pagka na-counselor kami, ibig sabihin nun, it's either nagbirienda ka ng libre o kaya napatawag ka ng Pero sabi naman ng mga kaklase ko, hindi naman lahat binibigyan ng juice eh. Sabi ko, si ma'am, ibig sabihin may bias din, may discrimination, hindi naman totoo yan. Anyway, so ma'am, again, it boils down to funding. Dapat pondohan natin para madagdagan ang mga guidance counselors sa mga public schools. Hindi, pero sa private school. Sa public school. Sa private school, sapat ba? Meron ding limit, pero kahit papaano kasi, di ba, one thing, mas kahit papaano din nabibigyan ng pagkakataon na unang-una kasi every year may mga assessment din naman na ginagawa kasi ang guidance office. Kaya from there, nakikita yung mga possibility. At saka, yung bang, siguro yung orientation din na pag merong ganitong problema, nandito ang guidance office. Malaki kasi yung napopromote din ang guidance office ng bawat eskwelahan. Parang ganoon. Siguro importante yun. Tapos, siguro din at the same time, unang-una, ang hirap na hanggang ngayon. Dati wala naman kasi tayong wala naman tayong problema pagdating sa bullying. Hindi naman kasi nagiging... Oo nga. Baka siguro, hindi ko naman sinasabing mali yung, yung mga batas tungkol sa child abuse, Pero ngayon kasi nambubuli na yung bata, hindi mo pa madisiplina. Hindi na nga, di ba? Parang noon wala naman kasi yung sabihin mo na konting kibot lang ay sasabihin niya, nabully na ako, parang gano'n. So, big deal na naaapektuhan. Pero kasi noon, kahit sabihin mo magsapakan ng mga bata, parang hindi naman din umaabot sa punto na talagang Ay, oo, noon. Oo. Nagbabakbakan, nagsusuntukan kami sa paglabas ng eskwela, di ba? Hindi naman kami nadatawag ng guidance, hindi na kami napipresinto. Tapos kinabukasan, magkakaibigan na naman kami. Wala naman walang harboring ng galit. Ganun lang talaga siya. And then, second siguro yung accessibility na kasi dati wala naman nagdadala ng baril sa loob ng eskwelahan. Totoo. Oo. Kaya, di ba yung mga recent na mga events na nakakagulat na paano nakapagdala ng ganito, paano naging ganito, yung parang, yung mga ganong factors na pwedeng sabihin natin na ikinatatakot din yung security rin ng mga bata, parang hindi mo na alam kung talagang secured ba sila dahil kasi wala naman mga predators sa loob ng eskwelahan or yung mga mismong classmates ba, ganyan, yung mga tipong ganun. Ang daming mga factors ngayon na talagang sabihin natin na nagkakos ng fear, which can lead yung anxiety nga sa mga bata rin. Kasi yung mga ganyan, napaka-traumatic din eh. Meron ho ba kayong initiative to sit down with DepEd, with Secretary Sani Angara, para at least kung hindi man masolusyonan, mabawasan o mapigilan itong ganitong klase ho ng mga karahasan sa loob ng eskwelahan? Actually, siguro meron naman din silang mga preventive measures na nagagawa. Kaya lang kasi, kagaya nga yung pag-implement ng mga anti-bullying act sa loob ng eskwelahan, ang problema, hindi rin naman na kahit na may mga implementation na ganyan, sasabihin lalo na pagdating sa, hindi ko inaano nga sa may mga eskwelahan na sasabihin, ay, nangyari naman po yan sa labas ng eskwelahan, kaya labas ho kami. May mga gano'n na sitwasyon. Tapos meron din naman sasabihin, di ba, hindi maganda eh. Tapos sasabihin, sige, ilipat ka lang ng section. Pero nandun pa rin, hindi na-address talaga yung mga issues
So yun yung talagang nakakalungkot din dahil sana pagdating sa ganyan, hindi lang naman dapat yung sa guidance, kundi mismo mga teachers din should be aware kung paano i-handle yung mga difficult children at saka yung mga difficult situations na ganyan. Dahil kasi siyempre, ang unang tatanungin yan, mga magulang, tatanungin yung teacher, hindi naman pupunta yan sa guidance dahil kasi hindi naman pa pwedeng kilala lahat ng guidance yung mga bata, di ba? Ito nga po, sabi ni Nathaniel Golchow, sabi niyo, doon sa eskwelahan nila, 1,000 plus ang estudyante, pero walang guidance counselor. Tapos yung teacher, gumaganap na rin ng pagiging counselor. Eh di syempre, sabi din ni JDD, sabi niya, guidance counselor, pagkatapos 1:3,000, maliit ang sahod, hindi competitive. Yun, pagkatapos nagre-resign agad dahil sa tindi ng workload. Alam ho ninyo, nakakalungkot na may mga ganitong balita pagkatapos malalaman natin na yung pondo na pupunta sa flood control at ninanakaw lang ng iilan. Di ba, yun yung nakakasama ng loob eh. Anyway, so Doc Camille siguro, we'll sit down with, we'll find an opportunity na makausap si Secretary Sani Angara and we'll bring up this matter. Ano ho? Dahil nga sa, dahil panahon na para pondohan ho itong ganitong klase ho ng mga inisyatiba dahil hindi na biro na nakikita natin ang lalakas ng loob ng mga kabataan ngayon na mag-suicide. Yung suicidal tendency, di ba? Noon tayo, di ba? Takot tayo noon sa multo lang, takot tayo eh. Wala mag-a-attempt nun. Ngayon magugulat kaya pag, ako nga pagdating dito, tapos pag sigaw ko na, nag-attempt ka ba? Tapos sasabihin, opo. Tapos syempre titignan ko yung scars. Anong ginamit mo? Gusto talagang sasabihin na nila, ultimo yung ID. Kasi noon ang ID natin, di ba parang karton lang na may lamination. Laminated. Ngayon, di ba parang mukhang credit card ang dating. Yun, ginagamit na parang, dahil kasi nakakaano siya, ginagamit ultimo yung mga ID pinanghihiwa ng kanilang mga wrist. Mga braso. Ano ba yan? Sabi ko, kung ano, pati ballpen, yung hanggang sa yung talagang magkasugat. Dati, ang teacher, magtaas lang ng stick broom na gano'n o kaya ng walis tambo, di ba? Makita lang natin yung handle na gano'n. Nginig ka na eh, di ba? Tahimik ka na eh. Di ba? Ngayon, ang lalakas na loob. Willing pang mag-suicide. Ano ba na? Anyway, Doc, thank you for joining us and we really pray na magkaroon ho ng solusyon. Pero sa mga magulang ho, huwag niyo masyadong ipinipressure ng mga bata. Let them enjoy studying. And at the same time, let them enjoy their youth. Di ba? Ay, sus me. Doc, thank you ha. Thank you for joining us. Okay. Magandang umaga po. Thank you rin. Si Dr. Camille Garcia, isa pong clinical psychologist. Lost generation ang tawag ho niya. Magandang umaga, Pilipinas! Managot naman tinanggap ng Department of Agriculture ang inihayag na pagsuporta ni Senator Kiko Pangilinan ng CHIN, ang Senate Committee on Agriculture, sa panukalan ng gobyerno na ambyandahan ang Rice Tarification Law upang tiyaking magiging moderno at future-proof ang 385 billion peso industry ng lokal na bigas. Sa briefing nitong Lunes sa tanggapan ng DA, binalangkas ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. kay Senator Kiko ang mga kinakaharap na banta ng rice sector sa bansa hanggat hindi na amyandahan ng RTL. Tinukoy nito ang lumalaking banta sa mas mura at mataas na kalidad ng imports, pagpapalit ng consumer preference, hindi regulated na importation, bumababang kapasidad ng mga milling at drying facilities bilang resulta ng binagong papel ng National Food Authority at ang limitadong kapangyarihan ng DA para mapatatag sa presyuhan sa merkado, mapangasiwaan ng reserba at pagtatakda ng floor price ng palay. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:28 ang oras sa buong kapuluan. Pilipinas! 36 na bakalipas ang alas 5 ng umaga. Congratulations muna sa ating mahiwagang tunog winner mula po sa Katanawan, Quezon, Nadale
ni Christine Ramos ang 9,000 pesos. Aba, Christine Ramos, congratulations. Nadali mo ang 9,000 pesos sa ating mahiwagang tunog. And speaking of Quezon, sa mga taga-lalawigan ng Quezon, aba, tuloy ho yung kanilang pagtatanim ng mga kakao galing Davao. At yan po mga binhing yan, hinakot po ni Dr. Helen Tan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan at ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alam po ninyo, ngayong araw na ito ay magkakaroon ng signing ceremony na sa pagitan po ni BARM Chief Minister ng BARM Chief Minister at ng power plant proponent para sa pagtatayo ng power plant dyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maniniwala ba kayo na yung pabiro-biro dati, pakyut-pakyut, ngayon spokesperson nito pong itatayong malaking proyekto dyan po sa BARM para i-address yung pong problema sa kuryente. Ang tinutukoy natin ay ang bagay ito, bago naging komedya, naging bahagi ng media, cum laude lang na ho naman ito sa UP, sa University of the Philippines. Yan po ay si Giselle Sanchez. Miss Giselle Sanchez, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Kong Angelo, at na-miss ko ang partnership natin bilang partners dati sa dati mong pinagtatrabahuan. Nung araw na nabalahura ang aking pagkatao. Joke! Miss G, teka muna, seriously ha? I miss laughing with you. Ngayon, serious business time. Serious business. Gulat ako ha, nung malaman ko mula kay Colonel Samsagon, ang spokesperson nitong isang napakahalagang proyekto ay si Miss Giselle Sanchez. Sabi ko, bakit? Sabi niya. Well, my husband is an engineer at at medyo umiikot naman tayo sa mga ganong hindi ba? Okay. Kaya dito na tayo. So, on a serious note na tayo, ha? Oo, no? Okay. So, ano itong project na ito, Miss Giselle? Kasi hindi biro-biro, ha? Capital Bank USA at KEPCO of South Korea ang magtatayo. Actually, it's DoubleTree Bank Capital Corporation, and sila yung magfa-fund 100% nitong 215 megawatt natural gas combined cycle power plant dito sa Matanog dito sa BARM. At excited kami kasi mamaya actually sa Thursday pa. Sa Thursday at 8 a.m. Magkakaroon na ng signing ng memorandum of MOU, Memorandum of Understanding, yung ating Chief Minister at ng BARM at ang Stronghold Corporation kasama ang DoubleTree Bank Capital Corporation. Okay. So, ang gagawa nito ay ang KEPCO. Ang KEPCO is the Korean counterparts. Talagang gumagawa talaga sila yan all over the world ng nuclear power plant. Pero yung sa atin, combined cycle power plant lang. So, kino-combine ang steam at gas, natural gas. Kaya it's very environmental friendly, and yung carbon footprint natin mare-reduce to 50%. So maganda siya para sa BARM, at the same time it is environmentally friendly. Saan isusupla yung 250 megawatts ng kuryente na manggagaling dyan sa plantang yan? Siyempre, isusupplyan yan sa buong BARM. Umpisahan natin dito sa Cotabato na weekly pala, palaging walang kuryente. So, because it is 215 megawatts,
masusupply maraming lugar, siguro pati Maguindanao, pati maraming masusupply na lugar yan. Hopefully, yung mga karatig bayan ng Matanog, buong Cotabato, masusupplyan yan. Kasi malaki yan, 215 megawatts yan, Kong. Ang i-harness natin ay ang natural gas na nanggagaling sa Ligwasan, Mars? Saan itatayo yung planta? Iba pa yan. Iba? Kaya siya sa Matanog kasi malapit siya sa port, hindi ba? Kaya para siyang gas and steam siya. So yung gas and steam na, siya, hindi natural gas na yon ay kukuha nita. We will import it, pero hindi sa Ligwasan. Iba pa yung Ligwasan. Iba pa yun. Kaya Oo, pero alam mo, nakakatuwa na may ganitong mga foreign investors na nagbubuhos ng pondo dyan. Alam naman natin itong bahaging ito ng Mindanao for quite some time, naging sentro ito ng bakbakan, di ba? Oo, kaya nagulat ako na may ganito kalaking investment na papasok dyan para sa power generation. Kasi syempre, pag alam natin may mga investor dyan, kasunod na dyan yung development na ng tourism natin. Ang daming mga gandang mga beach resorts dyan, Ma'am Giselle. In fact, ngayon nga na dinala namin yung Doubletree Capital Corporation dito, sabi nila, ang una daw nilang gustong i-develop is tulungan pagandahin is the airport. Tapos pagkatapos nun, yung communication, kasi medyo mahina ang communication dito, kaya nga tayo hindi via internet. Di sana nakita mo yung maganda kong mukha, joke, hindi. Tapos sa sunod na to, so mahina ang wifi towers dito, mahina ang communication towers dito. So marami. Pero ang kaya ako dito na tumutulong ay dahil gusto ko makatulong sa mga Pilipino, lalo na yung mga former combatants at saka yung mga yung mga gustong bumalik, yung mga sundalong gustong bumalik, di ba dito welcome sila. There's going to be a lot of jobs dahil an 8-hectare plant. Tapos hindi lang yun, ang binigay po sa amin ni Mayor Joe Bansiguro ay 40 hectares doon sa Matanog, which means makakagawa kami ng community. Magkakaroon ng mga housing, schools, gymnasium, basketball court, lahat yun within so maraming mabibigyan ng trabaho dito. Naku, nakakatuwa yan. Looking forward to the success of this project, of this endeavor, Miss G, Oo, at nakakatuwa na, di ba, si Miss G, hindi na lang cholesterol sa itlog ang pinag-uusapan, kundi seryoso ko sa. Uy, teka muna hindi ka pwedeng mag-show ng skin dyan magagalit ang ating mga brother dyan So, may kwento nga ako kasi pagpunta ko kahapon kay Chief, kay ICM, kay Chief Minister, naka-sleeveless ako. Abay, binalutan agad ako bago ako hindi pa ako nakakapasok doon sa doon sa kanilang sabi nila, Giselle, kailangan we have to respect hindi ka po pwede. Sabi ko, sorry, actually, mainit lang naman sa labas. May dala naman akong blazer. May dala Pero, akong blazer. in fairness, binigyan pa nila ako ng napakagandang Bangsamoro blazer. So ngayon, meron akong bagong Bangsamoro blazer. Isusutin ko naman pagpasok. Pero maganda na rin siyempre kailangan bigyan natin ng respeto ang kanilang kultura. Hindi pa. Anyway, congratulations Miss G. Good luck. Ingat dyan. And natutuwa kami. First time mo makarating dyan sa Matanog? Actually, hindi. Dito sa Cotabato at saka sa Matanog. Nandito ako ngayon sa Cotabato. Sa Cotabato. Pupunta ka na Matanog? Dito sa BARM. Tapos nung nag-SAF na nag-zero, nagpunta na ako sa ground zero dito sa Maguindanao. Punta ka ng Hulo. Peace efforts. Punta ka ng Hulo, Sulu. Ang gaganda ng mga beach resorts doon. Sinasabi ko sa iyo. Mag-i-enjoy ka. This will be, kapag naging successful to, we might convince Doubletree Capital to
do a smart city here para naman makita nila ang ganda ng Mindanao. Ayan. At saka kung may time ka, punta ka sa sa Asik-Asik Falls, ha? Malapit na lang din yan dyan. Asik Falls. Yes, isa yan sa mga curtain falls na pinagmamalaki ng Mindanao. Miss G, thank you for joining us. Matulog ka na uli. Maraming salamat. Mabuhay ka. Assalamualaikum. Okay. Sukran. Malaikum salam. Si Ma'am Giselle Sanchez na ngayon po ay spokesperson nito pong isang malaking planta ng kuryente na itatayo dyan sa Matanog sa Maguindanao. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 na umaga. Baka kayo po ay may mga importanteng lakad. Magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung pong family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali, mamalengke muna tayo. Nasa Bonifacio Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay buntag Kuya Angel, kalalatag lang nitong bulto-bultong manok dahil sa napakamura Kuya Angel ay nilantakan na ganito ng mga nabibili na yung umaga dito sa Bonifacio. Nasa 210 pesos ang presyo ng bagong katay na manok. At itong presyo rin ng kanilang baboy Kuya Angel ay nasa 340 hanggang 350 bawat kilo. Pero kung gusto mo mas makakamura Kuya Angel, merong 280 pesos bawat kilo. Sa pork chop naman ay 320 ang giniling, habang itong pataulihan ay 260. Ganun din itong pataunahan ay 320 naman. Habang yung yempo ay nanatiling 400 pesos bawat kilo. Doon naman sa mahilig sa kambing, hindi nagbago yung presyo dahil nasa 500 pesos pa rin. Habang itong ulot pa ay 450. Ang papaitan ay 250. Hindi yung bangos ko yung gel, bahagyan ng bumaba dahil nasa 250 pesos na lang yung kilo, habang 300 naman ang galunggong. Yung tambakol ay 350, yung pagkalamaris na ay 260 pesos. 480 hanggang 680 ang sugpo. Merong maliliit ito yung 480 bawat kilo. Sa yellow pin, bumaba na rin ang 240 mula sa dating 300. Habang ang Batangas at tilapia ng Batangas 120 hanggang 175 pesos. Yung bisugo, itong maliliit 260 at yung original na bisugo sinasabi rito ay 300 pesos bawat kilo. Ang presyo naman sa gulay, bumaba na rin ng 250 ang presyo ng ampalaya mula sa dating 300. Habang ang kalabasa Kuya Angel ang tumas nasa 80 pesos mula sa dating 60 yung bawat kilo. 80 pesos pa rin ang kamatis. Ang labanos bumaba ng 120, habang ang talong na natiling 200 pesos bawat kilo, habang ang luya 200 bawat kilo. Ang repolyo mula sa dating 100, tumaas ng 180 bawat kilo, habang itong pechay bagyo mula sa dating 200, bumaba ng 180. Yung Tagalog 150, ang patatas tumaas ng 20 pesos mula sa dating 60, ngayon 80 pesos. Yung siling labuyo mula sa dating 300 ay 400 pesos ang bawat kilo. Ganun din ang siling panigang, 400 pesos bawat kilo. Ang presyo naman ng mga bigas, meron na tayong 32, 38, 42, 52, 58 at ang pinakamahal na magandang klase dito ay 70 pesos bawat kilo. Habang yung ito na yung magandang klase ng Kitorado. Sa presyo ng malagkit, mabibili ng 80. Yung bagong harvest, ito yung mabibili ng 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin sa Bonifacio Market sa Kalugan, RH23.
Edwin Duque nagulat sa Disarecho na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang, ACS na umaga. Sa inyo at sa masuki ho nating nakatutok ngayon, mga taga Hayward, California. Ayan, yung Midnight Singers natin, si Tita Cora, Tita Linda, si Tita Lloyd, Sir Art, si Boss Manny at saka si Junior Bao. Mayor Senny Mendoza, good morning. Nananakit na ba ang kasukasuan? Nagkakaringkel, humihina ang kalamnan, epekto huya ng pagtanda? Huwag naman pagtanda, pagkakaedad. Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscle, Glucosa Green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit tayo nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at ultrabayo.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming kinuntina ng mga leader ng Kamara de Representantes ang panibagong tangkang pag-water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Coast Guard ng Pilipinas, naganap ang naturang insidente nitong Lunes sa karagatang sakop ng Scarborough Shoal kung saan matagumpay na naiwasan ng BRP Suluan ang pagbira ng water cannon mula sa China Coast Guard 3104. Sa kabila nito, nagresulta pa rin ang insidente ng bangga ng barko ng China Coast Guard at isang warship ng People's Liberation Army ng China. Sila ang nagbanggaan. Ang Chinese facilities daw po, ito pong China facilities, yung Coast Guard at saka yung kanilang barko ng People's Liberation Army ay naging biktima ng kanilang sariling agresyon. Ayon po kay Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega. Ayan, bakit naman kasi in the first place hindi sila dapat na nasa Scarborough Shoal? Ayon naman kay Deputy Speaker at Zambales Representative Jay Kung Hoon, ang nangyari noong Lunes ay isang karma at nagbayad lamang sa kanila sa ginagawang pambubuli sa mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Southern Police District nagsagawa ng random drug test sa mga tauhan nito. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Sumalang nga sa random drug test sa mga tauhan ng Southern Police District sa iba't iba nitong unit at istasyon. Isinagawa ito sa SPD Grandstand sa Lotan Avenue, Port Bonifacio, Taguig City, na pinangunahan ni Police Colonel Grant Ayubo Golod, ang hepe ng District Intelligence Division. Bahagi ang inisyatiba ng Internal Cleansing Program ng Hanay upang mapanatili daw ang pinakamataas na standard ng profesionalismo at ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Idiniin ng SPD ang kahalagahan ng drug test upang matiyak na physically at mentally fit ang mga pulis sa pagganap ng kanilang tungkulin. Makatutulong din daw ito sa mga pulis na maaaring nangangailangan ng intervention at pagpapakita ng dedikasyon ng PNP sa pagpapatupad ng batas kahit mismo sa kanilang hanay. Wala pang anunsyo ang SPD kung may personal silang nagpositibo sa drug test at ilan kung meron man. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas o na sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. QCLGU pag-aaralan ang pagsasampa ng kaso laban sa pamunuan ng kondo na bumagsak sa bahagi, na may bumagsak na bahagi. May nasugatan pang 2 estudyante. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal. Kuya Angel, inatasan na ng Quezon City Government ang iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan para mapag-aralan ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa sino mang may pananagutan sa pagkakabagsak ng bahagi ng isang kondo sa Quezon City kahapon. Ayon sa Quezon City LGU, nagsasagawa na sa ngayon ang investigasyon upang mapanagot ang nagkasala sa insidenteng ito na anilay maaari sanang naiwasan. Nasa malubhang kalagayan pa rin ng 2 biktima na napag-alamang kambal. Dakong alas 5 ng hapon kahapon ang mabagsakan ng 2 habang naglalakad sa tapat ng kondo sa kanto ng Roses Avenue at Tomas Morato. Sabi ng Quezon City LGU, aalalayan at tutulungan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Social Services and Development Department ang mga estudyante ng Alejandro Roses Science High School. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Muli, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ito po naman si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala.
ACS Balita 2x2 susunod na. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula sa Irish author na si Oscar Wilde. Ang sabi niya, sooner or later, we have all to pay for what we do. ACS na umaga, ang oras sa buong kapuluan.